Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa sandaling ito, pareho ang nilalaman ng isip ni Chunhua at Shu Chenchen. Qiu Yao, curious daw sila na makita kung anong klaseng formidable woman ito. Samantala, sa Xuanwo Court naman ay nagtanong si Xin Lang kung ayos lang daw ba ang waist niya. Sumagot naman si Mulan na ito raw ay isa lamang pasa, mag-a-apply lang siya ng ilang medicinal solution at magiging ayos na ito. At by the way, saan daw ba nakuha ni Xin Lang ang injury na ito? Sumagot naman si Xin Lang na nag-attempt daw kasi si Shu Chenchen na iseduce siya, ngunit mariin siyang tumanggi kaya nainis ito at kinurot siya ng napakatindi. Oh, sambit naman ni Mulan, pinagpawisan si Xin Lang, at nagsabing base raw sa reaction nito mukhang hindi raw ito naniniwala sa kanya. O inaakala mo na hindi ko narinig ang lahat, sambit naman ni Mulan sa kanyang isip. Lumalabas na nakikinig pala si Mulan sa naging pag-uusap ni Shu Chenchen at Xin Lang sa study room. Idinagdag pa ni Mulan sa kanyang isip na kung hindi niya lang daw gusto si Xin Lang, kanina niya pa raw ito, ngunit biglang nagtanong si Xin Lang kung na-trace na raw ba ni Mulan ang dirty bag gamit ang kanyang daliri. Oo, sagot naman ni Mulan sabay diin sa injury ni Xin Lang. Teka lang, sambit naman ni Xin Lang. Hindi raw ba't concern ito na makahanap ng partner si Jin Hui, may ginawa na raw siyang malaking favor para kay Jin Hui, at ikinwento niya kay Mulan kung ano ang nangyari. Samantala, sa residence ni Jin Hui sa loob ng Xuanwo Court, ay sinabi niya sa babae na magmula ngayon, mananatili na raw ito rito. Napatingin naman ang babae sa loob kung saan mapapansin na napakakintab ng sahig, at mayroong maraming mga pusa. Lumapit ang isa sa kanya, kinuha niya ito, at napatanong sa kanyang isip kung ito raw ba ang bahay ni Jin Hui, nang biglang dumating si Jin Jianyang at binati si Jin Hui. So, lumalabas na magkapatid pala si Jin Jianyang at Jin Hui. Jianyang sambit naman ni Jin Hui at nagsabing asikasuhin niya raw muna ang babaeng ito, kukuha lang daw siya ng makakain para sa kanila. Agad na umalis si Jin Hui, at nagtaka naman si Jin Jianyang sa reaction nito. Tila ito raw ay reaksyon ng bagong recruit kapag nakita siya sa unang pagkakataon sa kanyang squad. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Jin Hui, at nagulat siya nang makitang nagkakasundo na ang dalawa. Oh, I'm so sorry for you, saad naman ni Jin Jianyang, bibisitahin niya raw si Mr. Shin bukas upang mag-request na i-eliminate ang Zhou family. Sumagot naman ang babae na ang mga Zhou ay mga halimaw, sila raw ay bilong sa impyerno. Sa sumunod na araw, ay nag-report si Jin Hui kay Xin Lang na namatay na raw si Wang Lian. Already, sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip at tinanong si Jin Hui kung paano at mapapansin na iginuguhit na naman ni Xin Lang si Xiang Bing. Sumagot naman si Jin Hui na sinunog daw nito ang kanyang sariling bahay at naging abo. Na siya namang ipinagtaka ni Xin Lang. Ang taong iyon daw ay takot na takot sa kamatayan ngunit ito ay nagpakamatay sa napaka-gruesome na paraan. Sinabi naman ni Jin Hui na ito raw ay ang naiwan ni Wang Lian. Tiningnan naman ito ni Xin Lang, at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang ibig sabihin nito, hindi niya raw ito ma-decipher gamit ang kanyang intelligent brain. Sinabi niya kay Jin Hui na ipunan daw nito ang mga abo ng taong yun at balutin kasabay ng pottery shard na ito, at ilibing. Ito lang daw ang nag-iisang relic ni Wang Lian. Understood saad naman ni Jin Hui. Upang makakuha ng sapat na mga gold coins na gagamitin niya para sa Wangya Island, tumungo si Xin Lang sa ipinagawa niyang secret cave sa gitna ng kabundukan at mula doon ay dumiretso na siya sa puntod ni Wang Lian. May ibinuho si Xin Lang sa puntod at napasabi sa kanyang isip na regardless, tinulungan daw siya ni Wang Lian na i-dispatch si Lin Zhou, mag-deliver ng fatal blow sa Count of Jingan, at i-interrupt ang pag-atake ng army quarters sa Xuanwo Court kung kaya, patas na raw sila ngayon. Nang biglang, ikaw ba si Xin Lang sambit ng isang boses na siya namang ikinagulantang ng tatlo. Sino ito, sigaw naman ni Jin Hui at sabay silang napalingon ni Xin Shisan. At makikita ang isang lalaki na nag-iimit ng katakot-takot na aura. Nanginig ang dalawa rito, habang nanatili namang compose si Xin Lang. Oo, ako si Xin Lang, sambit niya at napasabi sa kanyang isip na grabe napakatindi raw ng killing intent ng taong ito. Ikaw ba ang nag-decipher sa aking shooting star technique?
Tanong naman ng lalaki. Ha? Sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ito raw pala ay si Lee Chenkyo, ang tinaguriang Sword King sa panahong ito. Note, bukod sa pagiging Sword King, si Lee Chenkyo ay isa rin sa 6 Grandmasters ng buong Yu State. Oh shit, dagdag pa ni Shin lang sa kanyang isip, sana hindi raw ito galit sa ginawa niyang pag-crack sa shooting star technique nito. Sa buong Yu Kingdom, si Lee Chenkyo ay nakatayo sa pinnacle ng martial arts. Minsan nang nilabanan ng magkasama ni Grandmaster Zongchuk at Yan Nanfei ang taong ito, ngunit pagkatalo lang ang naging resulta. Nabugbog ng husto si Zongchuk, hindi nagawang ma-decipher ang shooting star technique, habang ang mayabang namang si Yan Nanfei ay hindi magawang kumibo man lang pagkatapos ng laban. Kaya sa mata ng lahat, si Lee Chenkyo ay ito ay unfathomable. Ayon sa mga sabi-sabi, pinatay nito ang kanyang asawa para lamang sa kanyang ultimate pursuit sa ultimate sword. Sumama ka sa akin, saad ni Lee Chenkyo, nagtaka si Shin lang, at agad na nag-cover ang dalawa. Ngunit sinabi ni Lee Chenkyo na in-inform niya na raw ang Count of Xuanwu tungkol dito. Sinabi naman ni Shin lang na kailangan niya rong sumama sa taong ito, at inutusan ang dalawa na bumalik na sa Xuanwu Court. Understood, sambit naman ng dalawa at agad na umalis. Napasabi si Jin Hui sa kanyang isip na mukhang clueless daw si Mr. Shin sa kung ano ang nangyayari, kailangan na raw nilang makabalik agad sa Xuanwu Court upang i-report ang bagay na ito sa Count of Xuanwu. Pakiusap, sambit ni Lee Chenkyo sabay sinyas kay Shin lang na sumakay sa carriage. Sumakay na sila, at makikitang nagsuot ng matandang mask si Lee Chenkyo. Ha? Sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ito raw mismo ang nagmamaneho sa carriage. At ito raw ay napaka-skilled sa art of disguise. Kung hindi lang daw sa kanyang eye prowess, hindi niya raw ito makikilala sa anyo nito ngayon. Nung huling beses na pumunta si Shin lang sa South ay kasama nito si Mulan, kaya para sa kanya napakasaya ng trip na yun, ngunit sa pagkakataong ito, ang kasama niya ay isang cultivation enthusiast. Si Lee Chenkyo ay nagmi-meditate kahit na nagmamaneho, naglalakad, at kahit nagluluto. Nagtaka naman si Shin lang dito, may mali daw sa taong ito, hindi raw ba kumakain ang mga Grandmasters? Si Lee Chenkyo ay parang robot, napakabihira lang nitong magsalita. At sa sandaling ito, nagmi-meditate ito habang nagmamaneho. Sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ito raw ay napaka-boring, miss niya na raw si Mulan at Xiangbing. At matapos ang mahabang paglalakbay, narating na nila ang Sword Island. Nakita ni Shin lang si Tang Yan na nag-e-ensayo sa cliff, at nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla itong nag-dive. So bukod daw pala sa hindi pagkain at pag-inom, at pag-meditate habang nagda-drive, ini-engage din daw pala ni Lee Chenkyo ang kanyang disciple sa napaka-weird na practice gaya ng pag-dive sa cliff. Maya-maya pa ay narating na nila ang isang kuweba, at sinabi ni Lee Chenkyo kay Shin lang na sumunod daw ito sa kanya. Tinanggal ni Lee Chenkyo ang kanyang mask, at napatikip naman ng ilong at bunganga si Shin lang. Sweetie, sambit naman ni Lee Chenkyo sa isang pinto. Ha? Sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ito raw ba ang boses ni Lee Chenkyo? Ito raw ay napaka-cheesy. Sweetie, sigaw naman ni Lee Chenkyo, may dinala raw siya para sa kanila, hindi na raw nito kailangang i-isolate pa ang kanyang sarili dito, pakiusap palayain na raw nito ang kanyang sarili. Ngunit sumigaw lang ang asawa ni Lee Chenkyo na tumahimik daw ito, kung hindi lang daw sana nito ni-rescue at in-adopt ang bitch na yun bilang anak, hindi raw sana mananakaw ang shooting star technique. I'm sorry, kasalanan ko, saad ni Lee Chenkyo, at sinabi naman ng kanyang asawa na tinrato niya raw ng maayos ang bitch na yun, itinuring niyang sariling anak, ngunit nilason daw siya nito na siyang naging dahilan upang makalimutan niya ang content ng Sword Manual. Lee Chenkyo, ni gusto pa raw nitong i-arrange ng marriage ang bitch na yon kay Tang Yan, ito raw ay napaka-foolish, at tumawa na parang baliw ang asawa ni Lee Chenkyo. What the heck, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ayon daw sa mga sabi-sabi, ay pinatay ni Lee Chenkyo ang anak na babae ng kanyang master upang ma-perfect ang kanyang swordsmanship, ngunit mukhang iyon daw pala ay chismis lang. Ang swords daw ay mayroong masculine at feminine aspect. Ang mga lalaki ay pina-practice ang masculine aspect at feminine aspect naman para sa mga babae.
Kaya kung nawalan daw ng memorya ang asawa ni Lee Chen-kyo ibig sabihin na wala na rin yung feminine aspect ng shooting star technique. Father sigaw naman ng asawa ni Lee Chen-kyo, patawad na wala niya raw ang kanilang family technique. Sinabi naman ni Lee Chen-kyo na hindi na raw nito kailangang parusahan pa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isolation, nagdala raw siya ng tao rito na kayang i-decipher ang complete manual. Binuksan ng asawa ni Lee Chen-kyo ang pinto, isang tao na kayang mag-decipher ng complete manual, kung nagsisinungaling daw ito sa kanya papatayin niya raw ito. At mapapansin ang napaka-weird na itsura ng asawa ni Lee Chen-kyo. Mr. Shin please sambit ni Lee Chen-kyo, of course sagot naman ni Shin lang. Maya-maya pa ay lumipat ang eksena sa isang bahay sa labas ng kuweba. Hay, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ang manual daw na ito ay napakahaba. Umaabot ng daan-daang pages, drain na raw siya, miss niya na raw si Mukong. Makalipas ang 2 araw at 2 gabi ay na-decipher na ni Shin lang ang complete manual, ibinigay niya ito kay Lee Chen-kyo, salamat sambit nito at nagmamadaling umalis. You're welcome sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Maya-maya pa ay tiningnan ito ng asawa ni Lee Chen-kyo, napaiyak, sa wakas, ang kanyang manual, sa wakas narito na raw ang kanyang manual. Sweetie sambit naman ni Lee Chen-kyo at nagsabing wag na raw itong bumalik sa loob, ito raw ay hindi maganda sa kanyang kalusugan. Ngunit pumasok lang ito, umalis daw si Lee Chen-kyo, ang pangit daw ng itsura niya ngayon, hindi niya raw kayang harapin ang mundo. Sinigawan uli si Lee Chen-kyo na umalis daw ito, ayaw niya rong makita siya nito ng ganito. Thank goodness sambit naman ni Lee Chen-kyo sa kanyang isip, napakaayos na raw ng pakiramdam ni Kyo ngayon. Meanwhile, sa estate ng mga Zo, ay makikitang buhay pa pala si Viscount Zo. Iyon daw ang kanyang lahat, nawala na, malamang si Shin lang daw ang may kagagawan. Father report natin si Shin lang sa governor sigaw naman ni Zo Wenhua at nagsabing tiyak na ang taong iyon daw ang nag-breach ng dam. Si Governor Zurong na raw ang bahala sa taong yun. E-report si Shin lang, sambit naman ni Viscount Zo sa kanyang isip, bakit, mayroon daw ba itong evidence, nung nawasak daw ang dam nasa Nujang hunting ground si Shin lang, daan-daang milya ang layo mula rito. Bumangon siya at sumigaw na Shin lang, pinilit daw siya nito, at nagsabing pupunta raw sila sa said sect, hire niya raw ang mga yun upang patayin si Shin lang kahit na magkano pa ang presyo. Note, ang said sect ay ang pinaka-formidable na assassin organization sa buong U-State. Maging isang mayaman na merchant o mga influential na mga officials, ang lahat ay nangangamba sa said sect. Ang bilang ng mga taong naitamba na ng said sect mula sa kanilang mga naging operation ay halos hindi na mabilang. Mula sa mga generals na nagko-command ng malaking army, mga affluent individuals na mayroong extensive na entourages, at kahit na mga leader ng mga martial arts sects, once na tinanggap na ng said sect ang trabaho, ang target ay tiyak na ma-eliminate. Ang said sect ay hindi lang powerful, mayroon din silang malawak na koneksyon. Kahit na ang Knight sect, ang Zhu family, at maging ang third prince ng U-State, hinihinala na ang said sect ay mayroong koneksyon sa mga ito. At, lumipat ang eksena sa Ridge Restaurant ng said sect kung saan makikitang pumasok si Viscount Zo kasama ang 2 guards. At sa loob ay sumigaw si Viscount Zo na gusto niya rong patayin nito si Shin lang, nakahanda raw siyang magbayad kahit na magkano. Ngunit sumagot lang ang squad captain na hindi raw nila tatanggapin ang trabahong ito. Bakit hindi gulat na tanong naman ni Viscount Zo, hindi raw ba nito alam na malapit nang mag-collapse ang Jin family? Sumagot naman ang squad captain na palagi rong nasa loob ng Xuanwo Court si Shin lang, at palagi rin itong napapalibutan ng isang grupo ng mga sundalo at mayroon pang 3 mga martial arts masters na pumoprotekta rito. Kaya ang patayin daw si Shin lang ay mayroong napakataas na tsansa ng failure. Hinampas naman ni Viscount Zo ang mesa, sumigaw na hindi, wala raw si Shin lang sa Xuanwo Court ngayon, daan-daang milya ang layo nito mula sa Xuanwo Court. Ang kasama lang nito ngayon ay isang matandang coachman. Talaga? Tanong naman ng squad captain, of course sagot naman ni Viscount Zo, magtiwala daw ito sa kanya, minamatyagan daw ito ngayon ng kanyang tauhan.
Sinabi naman ng captain na mayroon dong listahan ng mga tao na hindi nila maaaring galawin ngunit hindi raw kasama si Shinlang doon. Naglatag naman ng mapa sa mesa si Viscount Zhou, papunta raw si Shinlang sa route na ito, kaya hindi malabong dito rin daw ito dadaan pabalik. Maaari daw nila itong i-ambush sa gitna at upang ma-ensure ang success, magpadala raw ito ng sapat na mga skilled na mga individuals. Sumagot naman ang captain na wag daw itong mag-alala tungkol doon, palagi raw nilang naisasagawa ng malinis ang trabaho nila. Magkano tanong ni Viscount Zhou at ipinakita naman ng captain ang mga rate. Itinuro ang pinakaitaas, na siya namang labis na ikinagulat ni Viscount Zhou. Isang gold coin na lang ang kulang magsa 10,000 gold coins na, nababaliw na raw ba ito? Hindi mo na kailangang magbayad kung ayaw mo, saad naman ng captain at sumagot naman si Viscount Zhou na hindi magbabayad daw siya. Ngunit, kailangan daw nilang dalhin sa kanya ang katawan dahil babalatan niya raw ito, dudurugin ang buto, at ipapakain ang kanyang laman sa mga aso upang mapawi ang hatred na nararamdaman niya. As you wish, sagot naman ng captain. Sa kabilang dako naman ay pabalik na ng Xuanwu Court si Shinlang at dito ay tinanong niya si Li Chenkyo kung hindi pa rin daw ba nito natutukoy ang lokasyon ng daughter na inadopt nito ilang taon na ang nakalilipas. Tumango si Li Chenkyo at nagtanong naman si Shinlang kung bakit hindi niya raw ito pinatay upang maghiganti. Sumagot naman si Li Chenkyo na dahil iyon lang daw ang nakakaalam sa antidote. Kailangan dong mag-take ng asawa niyang si Kyo ng antidote 1 beses sa 1 taon dahil kung hindi, ito ay mamamatay. Sambit naman ni Shinlang sa kanyang isip, iyon daw ay kakaiba, susubukan niya rong i-detoxify si Li Kyo sa susunod at nagtanong siya kung sino raw ba ang babaeng iyon na inadapt niya at sumagot naman si Li Chenkyo na iyon daw ay si Zuzu, ang anak na babae ni Yan Nanfei. Na siya namang ikinagulat ni Shinlang at napasabi sa kanyang isip na ipinost daw ng Zhou family si Zuzu bilang orphan, pina-infiltrate kay Li Chenkyo at sa kanyang asawa, at pagkatapos ninakaw ang manyawal at ng lason pa. Alam niya raw na napakalaki ng grudge ng Night Sect laban kay Li Chenkyo, ngunit ang ginawa daw nilang ito ay napaka-malicious. Idinagdag naman ni Li Chenkyo na si Zuzu daw ay magiging concubine ng third prince. Sambit naman ni Shinlang sa kanyang isip, kaya raw pala binasura nito si Mukong. Inialay na raw pala ng tuluyan ng Zhou family ang mga sarili nila sa third prince at tuluyan ng dumistansya sa Jin family. Sinabi naman ni Li Chenkyo kay Shinlang na may utang na loob daw siya rito, kaya kung kinakailangan daw nito ng tulong magpadala lang ito ng sulat sa Sword Island, gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya upang makatulong. Ngunit sa ngayon, mayroon dong nagmamatsyag sa kanila. Sa kabilang dako naman ay nag-report ang isang sundalo kay Viscount Zhou na paparating na raw ang carriage na sinasakyan ni Shinlang. Mayroon ba itong kasamang mga skilled individuals, tanong ni Viscount Zhou at sumagot naman ang sundalo na wala, isa lamang dong matandang coachman. Sinabi naman ng isang assassin na dinouble check niya na raw ito. Ang appearance daw ng matandang kasama ni Shinlang ay hindi nagmamatch sa kahit na sinong mga renowned na mga martial masters sa panahon nila ngayon. Hahasambit naman ni Viscount Zhou sa kanyang isip, Shinlang, katapusan na raw nito, pagsisisihan daw nito sa impyerno ang ginawa nitong pagsalungat sa kanya. At tinanong niya ang mga assassins kung handa na ba sila. Always, sagot naman ng captain at nagsabing sa susunod na 2 oras, ibibigay niya raw kay Viscount Zhou ang bangkay ni Shinlang. Dahan-dahan niyang isinuot ang mask at napasabi sa kanyang isip na ang Jin family raw ay baliwala na lang ngayon, lalong-lalo na at gustong-gustong patayin ng mga higher-ups si Shinlang. Binigyan niya na ng command ang mga assassin, sumugod, sambit niya kay Viscount Zhou at nagsabing sasama daw ba ito sa kanila, ito raw ay against sa rules. Ngunit sumagot lang si Viscount Zhou na nagbago na raw ang isip niya, gusto niya rong makitang lumuhad si Shinlang sa harap niya, at personal niyang puputulan ang ulo nito. Ang blood feud daw sa pagitan nila ay masisettle lang sa ganitong paraan. Nakahanda raw siyang mag-offer ng dagdag na pera, magdadagdag daw siya ng 1,000 gold coins. Sa kabilang dako naman ay napasabi si Shinlang sa kanyang isip na sa wakas naka-encounter na naman daw siya ng isa pang Grandmaster, kailangang ipakita niya raw rito ang kanyang martial talent,
tiyak na si Zongchuk daw ay hindi professional. Sword King sambit niya at nagsabing pakiusap tulungan daw siya nito na ma-assess ang kanyang innate talent para sa martial arts ngunit sumagot lang si Lee Chenkyo na ang martial arts daw ay hindi para kay Shin Lang. Ha, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, mukhang si Zongchuk daw pala ay isang sweet talker. Sinabi naman ni Lee Chenkyo na ang asawa daw nito ang mayroong mataas na martial arts talent ngunit syempre, ang talent daw nito ay hindi maikukumpara kay Dummy. Ang batang iyon daw ay ang pinaka-talented na nakita niya sa buong buhay niya. Na siya namang ikinagulat ni Shin Lang at napatanong kung kilala daw ba nito si Dummy. Sumagot naman si Lee Chenkyo na minsan na raw itong dinala ni Zongchuk sa kanya. Ha, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, mukhang ipinagyabang daw pala ni Zongchuk si Dummy sa Sword King. Sinabi naman ni Lee Chenkyo na ngunit ano raw ba ang silbi ng mataas na martial arts talent? Wala rong magandang may dudulot ang pag-practice ng martial arts. Ang pagkakaroon raw ng martial arts ay parang alam mo lang kung nasaan ang iyong kalaban ngunit powerless ka pa rin. Ang power at affluence ang pinakamalakas na puwersa sa mundong ito. Sa harap ng power, ang martial arts daw ay balewala. Old-timer sambit naman ni Shin Lang, ang disciple daw nito na si Tang Yan ay mayroon ding amazing martial talent. Malamang ito ay pangalawa kay Dummy hindi raw ba? Hindi sagot naman ni Lee Chenkyo, mayroon pa rong isang taong mayroong mas mataas na martial talent kumpara kay Tang Yan ngunit pangalawa lang kay Dummy. Sino tanong naman ni Shin Lang at sumagot naman si Lee Chenkyo na ito raw ay si Qiu Yao. Qiu Yao, gulat na sambit naman ni Shin Lang, bakit, gaano raw ba ka-formidable ang babaeng yon? Sumagot naman si Lee Chenkyo na sa loob lang ng ilang taon, natitiyak niya raw na makakahabol na ito sa kanilang mga grandmasters. Really? Ganoon siya ka-impressive? Patanong na sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Sinabi pa ni Lee Chenkyo na ganon pa man, kahit na gaano pa raw ito ka-powerful, ang sarili nitong lakas ay hindi pa rin sapat. Shin Lang, ang Xuanwu Court daw ay nasa bingit na ng kamatayan. Kaya kung mayroon dong masamang mangyari, maaari daw itong pumunta sa Sword Island upang mag-take ng shelter. Marahil hindi raw ganoon ka-amazing ang kanyang ability, ngunit sa tingin niya raw ma-e-ensure niya ang safety nito. Ha, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, tunay na ang Sword King ay mayroong stern face ngunit, ito raw ay mayroong mainit na puso. Nang biglang dumating ang mga assassin at maririnig ang isang malakas na tawa. Shin Lang surprise nagkita na naman tayo bungad ni Viscount Zhou. Ngunit sinarcastic lang ito ni Shin Lang at nagsabing Viscount of Lanshan, long time no see, kamusta na raw ba ito? My goodness ano raw ba ang nangyari sa kanya, ito raw ay mukha ng lantang gulay. Salamat sa'yo sigaw naman ni Viscount Zhou, winasak daw nito ang dam at nilubog sa tubig ang kanyang estate sa Baituro. Iniwasan naman ito ni Shin Lang, Viscount of Lanshan, wag daw itong mambintang. Nasa Nujiang hunting grounds daw siya nung araw na yon kaya paano niya naman daw mawawasak ang dam nito. Ngunit sumagot lang si Viscount Zhou na itigil na raw nito ang pagpapanggap, wag daw siyang sisihin nito sa pagiging ruthless dahil deserve niya raw ito, ngayong araw na raw ang magiging katapusan ni Shin Lang. Said sect sambit naman ni Lee Chenkyo na ngayon ay nakadisguise bilang matanda, napunta sa kanya ang atensyon ni Viscount Zhou at ng captain, at idinagdag niya na ano raw ba ang nangyari at tinanggap ng said sect ang trabaho na ito, papatayin nila ang isang taong kabilang sa Jin family, binabalak daw ba nilang i-break ang rules. Ngunit sumagot lang ang captain na si Shin Lang daw ay isa lamang nobody, ano raw ba ang masama kung papatayin nila ito? Ha, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, said sect, yan Nanfei ng Night Sect, ang Zhou family, at tinanong niya ang captain kung ipinapapatay daw ba siya ng master nila. Sumagot naman ang captain na hindi naman daw sa ganun, sadyang hate na hate lang daw talaga ito ng kanilang master. At once na maging target daw nila ang isang nobody, ito na raw ang magiging dead end nito. Napatanong naman si Shin Lang sa kanyang isip kung sino raw ba ang master ng mga ito, ang head daw ba ng Zhou family o ang third prince. Pinatay niya raw si Lin Xing, ang laki ng third prince, at involved din sa pag-curse sa crown prince kaya mayroon dong rason kung bakit hate na hate siya ng third prince.
Enough, sigaw naman ni Viscount Zhu sabay sugod, wag na raw silang magsayang pa ng oras. Shin lang, personal niya raw itong pupugutan ng ulo, babalatan, ipapakain sa mga aso ang kanyang laman at nagutos siya na patayin si Shin lang. Biglang humugot ng wooden sword si Li Chenkyo, na siya namang ikinagulat ng captain. Sumigaw na tumigil daw sila, at nagtanong kung maaari niya raw bang malaman kung sino ito. Ngunit nag-release lang ng matinding killing intent si Li Chenkyo, pinunit ang kanyang maskara, at nagsabing tama raw ang kutob nito. Nang inag naman dito ang mga assassin, Mr. Lee sambit naman ng captain at nakiusap na maaari daw bang magpanggap na lang ito na hindi sila nakita nito ngayon dito, ngunit sumagot lang si Li Chenkyo na hindi. Li Chenkyo, sigaw naman ng captain, sila raw ay mga tao ni Yan Nanfei. Nasa likod daw nila ang Count of Wuan at ang Third Prince, hindi raw sila nito maaaring patayin. Ngunit sumagot lang si Li Chenkyo na sila raw ngayon ay nasa gitna ng kawalan, wala rong makakaalam. Kung ganun, sige maglaban tayo, ngunit pagkabigkas ng captain sa mga katagang ito, ay agad na nag-strike si Li Chenkyo rekta sa leeg nito. Tumulo ang dugo ng captain sa kanyang bunganga, pumanad paitaas ang kanyang mga eyeballs, natamba, na siya namang ikinagulantang ng lahat. Napasigaw ang ibang mga assassin, takbo sambit pa ng isa, ngunit agad na umatake ng pazigzag si Li Chenkyo, kasing bilis ng kidlat, at nagkabali-bali ang leeg ng mga assassin. Bumagsak na ang lahat ng mga assassin, makikitang si Viscount Zhu na lang at ang mga guards nito ang naiwang nakatayo. Old-timer sambit naman ni Shin lang at nagtanong kung iyon daw ba ang kanyang Starfall Sword technique. Hindi sagot ni Li Chenkyo, at napasabi si Shin lang sa kanyang isip na ito rin daw ay napakaastig, gusto niya raw itong matutunan. Old-timer, sigaw ni Shin lang sabay yuko, maaari daw ba nitong ituro sa kanya ang teknik na yon, ngunit sumagot lang si Li Chenkyo na wag na raw itong magsayang ng oras. Damyu, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ito raw ay isang conversation killer. Old-timer, sambit uli ni Shin lang at nagtanong kung sa tingin daw ba nito magiging kasing awesome niya si Mulan. Sumagot naman si Li Chenkyo na originally daw hindi, ngunit dahil daw kay Shin lang ito ay magiging kasing awesome niya at maaaring maging higit pa dahil pagdating sa pag-decipher ng mga martial arts manual, si Shin lang daw ang pinaka-genius na tao na nakita niya. Lamubo naman ang puso ni Shin lang nang marinig ito, Sword King, talagang ito raw ay mayroong silver tongue. Huwag kang lumapit sa akin, takot na sigaw naman ni Viscount Zhu at agad na nag-cover ang kanyang mga guards. Ngunit, biglang nagdash ng napakabilis si Li Chenkyo, at sabay na nagsitumbahan ang dalawa. Paanong? Sambit naman ni Viscount Zhu, no way, no way, no way. Inilapat ni Li Chenkyo ang kanyang espada sa pawis na pawis at putlang-putla na si Viscount Zhu. Pakiusap, spare mo ako, pakiusap, nagmamakaawa ako sayo. Pagmamakaawa ni Viscount Zhu sabay luhod sa harap ni Li Chenkyo at binitawan ang kanyang espada. Hindi ko siya maaaring patayin, sambit ni Li Chenkyo, bakit, tanong naman ni Shin lang. Sumagot naman si Li Chenkyo na siya raw ay nagmula sa humble background kaya sa tuwing nakakakita siya ng mga nobles, nakakaramdam daw siya ng inferiority. Ang isipin lang daw na papatay siya ng isang noble, somewhat, siya raw ay nagiging fearful. Pakiramdam niya raw kinakalaban niya ang buong authority ng buong kingdom kaya hindi niya raw maaaring gawin ito. Ha, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, paano daw nito nasasabi ang mga ganitong bagay sa ganitong demeanor? Tama, sigaw naman ni Viscount Zhu, siya raw ang simbolo ng new government. Kaya sino daw ba ang magtatangkang pumatay sa kanya, sino? Ngunit biglang sumagot si Shin lang na ayos lang yon, siya na raw ang bahala. Umupo si Shin lang, binuksan ang isang bote, at nagsabing Viscount of Lanshan, mayroon daw siyang inihandang regalo. Agad namang nagbow si Viscount Zhu, Mr. Shin, nagkamali siya, pakiusap, wag daw siya nitong patayin. Pangako hindi niya na raw ito sasalungatin pa sa hinaharap. Mr. Shin, siya ay naging bulag, patawad daw kung na-offend niya ito. Please spare siya nito, paglilingkuran niya raw ito. Ha, sambit naman ni Shin lang, ito raw ay isang noble ngunit mas luwag pa raw ito kay Tianheng. Hinawakan niya ang baba ni Viscount Zhu, ibinuhos sa bunganga ang laman ng bote,
at nagsabing wag itong mag-resist, kasangga niya raw ang Sword King. Makikitang hindi na may pinta ang mukha ni Viscount Zhou, hindi niya maintindihan ang lasa, ang epekto ng ipinainom ni Xinlang, sumigaw, at sumigaw ng napakalakas. At matapos ang 2 oras na pag-alulong at pagsisisigaw ni Viscount Zhou, nalagotan na siya ng hininga. Lumalabas na ang ipinainom pala ni Xinlang ay isang lason. Old-timer, teka lang saglit, isiset ko lang ang scene saad ni Xinlang kay Li Chenkyo, ngunit sumagot lang ito na kahit palabasin pa raw ni Xinlang na nagkaroon ng brawl sina Viscount Zhou at ang said sect, wala rong maniniwala dito. Sumagot naman si Xinlang na ito raw ay malaking kaso kaya kailangan daw nilang gumawa ng explanation. Mas maigi na raw mayroong peke kaysa sa wala. Otherwise, ito raw ay kahiya-hiya sa isang certain individual. Dumiretso na sila at makalipas ang ilang oras ay sinabi ni Xinlang kay Li Chenkyo na napag-alaman niya raw na ang bawat generation ng mga Sword King ay mayroong mga anak na babae at ito, sumagot naman si Li Chenkyo na mayroon daw siyang anak ngunit nabigo raw siyang protektahan ito, patawad saad naman ni Xinlang. Maya-maya pa ay nagtanong na naman si Xinlang patungkol kay Qiu Yao, sumigonde pa ng isang tanong, at kung ano-ano ang pinagtatatanong niya kay Li Chenkyo. Si Xinlang at Li Chenkyo ay tumutungo sa north at habang dumadaldal si Xinlang, tumatahimik naman si Li Chenkyo at sa bandang huli, nagmeditate na lang si Li Chenkyo habang nagmamaneho. Hay, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, hindi na raw nakapagtataka na si Tang Yan ang pinili nitong maging disciple dahil pareho lang daw ang dalawang ito na hindi gaanong nagsasalita. Meanwhile, sa Xuanwu Court naman ay mayroong unexpected na bisitang dumating. Ito ay ang panganay na anak na babae ng Zhou family na si Zhu Li. Habang naglalakad papasok ay napasabi siya sa kanyang isip na noon, ang Zhou family daw ay inatake ng mga pirates at nasa bingit na ng extermination ngunit salamat daw sa Jin family at sila ay nag-survive. Ngunit ngayon, dahil sa kanilang matrilocal son-in-law ang Jin family ay nasa chaos na. Hindi raw ba nare-realize ng mga ito kung bakit patuloy na dinidelay ng Zhou family ang marriage? Iyon daw ay dahil sa sila ay hindi kasing hypocritical ng mga ito. Hindi niya na ito susubukang iwasan, personal niya na raw mismong tatapusin ang walang silbing engagement na ito. O Zhu Li, ano ang nagdala sa'yo rito? Tanong naman ng Count of Xuanwu. Pumunta ako upang i-broke off ang engagement, sagot ni Zhu Li at makikita ang reaksyon ng apat. Anong ibig sabihin ng iyong family? Patanong na sambit naman ni Count Jinzhou sa kanyang isip, ni hindi man lang daw ito nagbigay ng excuse, talaga raw bang mga pushover lang ang tingin ng Zhou family sa Jin family? Idinagdag naman ni Zhu Li na ang kanyang family daw ay nag-aalala tungkol sa kanyang marriage araw-araw, yet wala daw silang mahanap na rason kung papaano ito mabi-break off. Therefore, ang marriage daw na ito ay na-delay ng ilang taon. Hindi niya na ito matagalan, kaya siya na raw mismo ang personal na pumunta upang tapusin ito. At upang mailigtas daw nila ang kanilang mga sarili sa kahihiyan, isinasuggest niya raw na pumunta si Mr. Jin sa Zhou family upang i-break off ang engagement. Sa ganoong paraan, magiging masaya raw ang lahat. Paano? Sambit naman ni Mokong sa kanyang isip. Tiningnan siya ni Zhu Li at napasabi sa kanyang isip na ang matabang good for nothing na ito gustong pakasalan siya, pues mangarap daw ito. Siya raw ay ang adopted daughter ni Consort Zong na nagmula sa isang mataas na status. Ang kanyang crush ay ang anak na lalaki ng Marquis of Zhenxi, ang martial arts champion. Bawat strand daw ng buhok ng lalaking yon ay noble, napakalayo kumpara sa matabang ito. Note, ang Zong family, ang Marquis of Zhenxi, ay isang long-standing noble family na rank number 2 sa buong Yu State. Ang second military powerhouse, at isang tunay na military magnate. Sa naging showdown sa pagitan ng Yu State at Chu State, halos lahat ng Yu State forces ay nagmula sa Governor of Zhenxi, which is equivalent sa Zong family. Si Consort Zong ay nagmula sa Marquis of Zhenxi, at siya ring ina ng third prince. Salamat sa support ng Zong family, ang third prince ay nagkaroon ng courage na maging contender ng crown prince. Lumapit si Mokong kay Zhu Li at nanginginig na nagsabing mayroon daw siyang isang bagay na gusto niyang maalala nito,
ano yon sabat ni Zuli at sumigaw naman si Mukong na ang bawat aso raw ay mayroong nakatakdang araw. Tinitiyak niya raw na hindi ito palalagpasin ng kanyang brother-in-law, at paiyak na umalis. What a coward, sambit naman ni Zuli sa kanyang isip at napasabi naman si Mulan na tanging isang loser lang daw ang magbibitaw ng ganoong salita habang umiiyak. Idinagdag naman ni Zuli na nasabi niya na raw ang dapat niyang sabihin, kaya pakiusap e-excuse siya ng mga ito. Babalik na raw siya sa capital at umalis na sila. What an uncultivated chick, sambit naman ni Mulan sa kanyang isip, ito raw ay katulad ni Zhong Shishi. Note, si Zhong Shishi ay ang eldest daughter ng Zhong family. Idinagdag pa ni Mulan na ngunit ang kanyang asawa, pinapahalagahan daw nito ng husto si Mukong. Bawat isa raw sa kanilang family ay maaaring e-bully si Mukong ngunit kung iba ang gagawa nito kay Mukong, ito raw ay isang big no-no. Samantala, sa main dock naman ng Notchow City ay ilang araw nang nag-aabang si Xu Chenchen at ngayong araw, sa wakas nakabalik na si Qiu Yao mula sa isang expedition. Sumingit si Xu Chenchen, at napasabi ang isang lalaki na hindi na raw nakapagtataka na binansagang blood slaughteress si Qiu Yao, dahil sa expedition na ito, daan-daang mga pirate daw ang napatay nito. Sinabi naman ng isa na ayon daw sa mga sabi-sabi, dinadampot daw ni Miss Qiu ang ilang mga captives at ini-execute ang mga ito habang ang iba naman ay ginagawa niyang parte ng kanyang crew. Ang paraan daw na ito ay napaka-brutal at madugo. Sinabi naman ng isa na ngunit hindi raw nito naiintindihan, si Miss Qiu daw ay isang goddess sa kanilang mga puso. Kung hindi raw dahil sa ginawa nitong pag-wipe out sa mga pirata, paano daw sila makakagawa ng business dito ng ligtas? Kung hindi dahil sa formidable martial skills ni Miss Qiu at pag-slaughter nito sa mga pirates, natitiyak niya rong maging ito ay patay na at matagal nang itinapon sa dagat. Nandito na siya lalabas na sigaw naman ng isa, at napatingin sa barko si Xu Chenchen. Humawi ang lente sa barko, itinoon sa isang individual, ang binansagang blood slaughteress, ang female pirate na si Qiu Yao. Yumuko ang mga guards kasabay ng pagbaba nito, ganun din ang mga tao, at makikitang nabighani si Xu Chenchen. Grabe, ito raw ay napaka-cool, ito raw ba ang aura ng isang invincible warrior, at bukod pa dun grabe napaka-hot daw nito. Tingnan mo raw ang temperament nito at tender skin, ito raw ay hindi inferior kay Jin Mulan. Kapag nakita ito ni Xin Lang, tiyak na tutulo din daw ang laway nun. Paano niya raw ba makukuha ang approval nito? Makaka-infiltrate sa inner circle, at maging indispensable. Boss, may nagpadala ng note sa ad naman ng isang babaeng servant. Binasa ni Qiu Yao ang note, at makikitang ito pala ay nagmula kay Chunhua. Makalipas ang isang oras ay lumipat ang eksena sa reception hall ng residence ni Qiu Yao kung saan makikita ang pagkagulat ni Chunhua. Hindi niya raw lubos maisip na mayroong ganitong babae sa mundong ito. Ito raw ay napakaganda at napaka-domineering. Ngunit karamihan daw sa mga kalalakihan ay hindi na-appreciate ang ganitong babae kaya pagdating sa pang-aakit ng mga lalaki, tiyak na hindi raw ito may kukumpara sa kanya. Moreover, malamang ito raw ay ambitious, ang mga tao raw na ambitious ay ang pinakamadali na i-manipulate. Miss Qiu sambit niya at nagsabing mayroon daw siyang alam na paraan kung paano nito matatalo ang kanyang brother na si Qiu Yao. Idinagdag pa ni Chunhua sa kanyang isip na bilang isang strategist, napaka-crucial daw na rumikta ka na agad sa punto. Una, kailangan niyang kunin ang atensyon nito sa pamamagitan ng pag-mention sa mga bagay na ninanais nito, at pagkatapos ay magiging madali na raw ang mga susunod na hakbang. Idinagdag niya kay Qiu Yao na sa loob lang ng 6 na buwan, ito raw ay magiging deputy head ng Notchow City at sa loob lang ng 2 taon, matutulungan niya raw itong tuluyan ng maging head ng Notchow City. Then, sa loob ng 3 taon, mayu-unify nito ang Easter Seas, at sa loob lang ng 5 taon, ito raw ay tuluyan ng magiging noble. Ngunit, sumagot lang si Qiu Yao na hindi raw siya interesado, ilabas daw nila ang babaeng ito. Ano? Sambit naman ni Chunhua sa kanyang isip, ano raw ba ang nangyayari dito? Bakit hindi raw ito naging interesado sa mga sinabi niya? Makalipas ang 1 oras, Miss Xu sambit ng isang servant at nagtanong kung ano raw ba ang nagdala sa kanya rito,
bakit gusto raw nitong makita si Miss Q. Makikita namang sumandal sa sahig si Shu Chen, umiiyak, at nagsabing siya raw ay ang anak na babae ni Shu Guangyun, sinira daw ni Xin Lang ang kanyang family, at pinatay ng kanyang fiancé na si Zhang Jin ang kanyang buong pamilya. Kaya sa ngayon, siya raw ay napaka-helpless na, humaharap sa matinding desperation, at wala nang ibang mapupuntahan. Nang makita niya si General Q, siya raw ay tuluyang na-captivate. Kaya magmula ngayon, nakahanda na raw siyang pagsilbihan ito, at lubos na umaasang pagkakalooban siya nito ng awa. Ngunit, sumagot lang si Qiu Yao na hindi niya raw gusto ang mga babae, palabasin daw nila ito. Ha? Really? Sambit naman ni Shu Chen sa kanyang isip, ang akala niya raw ba ay mga babae ang gusto ng babaeng ito, teka lang, ano raw ba ang gagawin niya? Kumawala si Shu Chen, tumakbo, lumuhad sa harap ni Qiu Yao, at nagsabing pakiusap General Qiu tulungan daw siya nito, wala na raw siyang ibang mapupuntahan. Sinabi naman ni Qiu Yao na narinig niya raw ang nangyari sa family nito, sadyang nagulat lang daw siya at buhay pa rin ito. Wow, sambit naman ni Shu Chen sabay hawak sa leg ni Qiu Yao, grabe napakahaba at napakaganda raw ng hita nito, tingnan mo raw ang balat nito, ito raw ay napakalambot. Sinabi naman ni Qiu Yao na sige tatanggapin niya raw ito, maaari daw itong magstay doon sa ibang mga poor girls. No, sambit naman ni Shu Chen sa kanyang isip, kailangan niya rong magstay sa side nito at maging kaliwang kamay nito. Kaya sinabi niya kay Qiu Yao na ngunit General, gusto niya rong magstay sa tabi nito, magiging ligtas lang daw ang pakiramdam niya sa ganoong paraan. Nagtanong naman si Qiu Yao kung mayroon daw ba itong skills, marunong daw ba itong magluto, maglaba, maaari akong matuto, sagot ni Shu Chen. Idinagdag naman ni Qiu Yao na marunong daw ba itong magtahi ng mga damit, mag-serve ng tsaa sa mga tao, maaari ko rin yung matutunan, sagot naman ni Shu Chen. Kung ganun, ano ang kaya mong gawin, tanong pa ni Qiu Yao, at sumagot naman si Shu Chen na maaari daw siyang maging accountant, dito raw siya magaling. Sinabi naman ni Qiu Yao na ngunit responsible lang daw siya sa pagpatay ng mga tao, hindi niya raw kailangan ng accountant. Ano? Sambit naman ni Shu Chen sa kanyang isip, napakarami daw nitong mga tao na nagtatrabaho para sa kanya, at sa tuwing nakakapagnakaw sila, nagkakaroon sila ng malaking fortune, saan daw ba napupunta ang lahat ng yon, hindi naman siguro ibinibigay lang nito sa kanyang ama ang lahat ng yon, hindi raw ba? Sinabi naman ni Qiu Yao na ngunit wala raw itong skill na kapakipakinabang sa kanya, kaya paano niya naman daw ito mahahayaang magstay sa kanyang side. Perhaps, maaari daw itong maging cleanang lady na lang. Hinila ng mga guard si Shu Chen, teka lang, sambit niya sa kanyang isip, siya raw ay si Shu Chen, isang babaeng napaka-beautiful at brilliant, paano naman daw siya magiging cleanang lady, nagkamali raw ba siya ng dinig, at makalipas ang ilang sandali, ay makikitang may hawak ng walis si Shu Chen. Ha? Paano raw nauwi sa ganito ang lahat? Hindi niya raw alam na marami palang mga babae na naghahangad ng ganitong trabaho, mas marami pa rong mga babae rito kaysa sa Emperor's Harem, at higit na mas magaganda pa raw ang mga babaeng nandito. At mula doon ay lumipat ang eksena sa mansion ng Notchao City Lord kung saan tumatawa ang Pirate King na si Qiu Tianwei. Gusto nitong ma-unite sila sa pamamagitan ng marriage. Hindi raw siya makapaniwala na ang isang nobleman na gaya nito ay gustong makipag-unite sa isang Pirate King na tulad niya, ito raw ay nakakatawa. Sinabi naman ni Count Tang Lun na ito raw ay ang Lord ng Notchao City, responsible sa pag-maintain ng order sa karagatan, hindi isang pirate. Ang Third Prince daw at ang Crown Prince ay parehong gustong mapunta ito sa side nila, kaya ito raw ay maaaring maging marquis ng Notchao kung gugustuhin nito, hindi raw ba? Note: kaya nasabi ni Count Tang Lun ang mga bagay na ito ay dahil sa bago pa man siya pumunta rito upang makipag-negotiate kay Qiu Tianwei, ay na-inform na siya sa mga offers na gustong ibigay ng Third at Crown Prince kung tutulong si Qiu Tianwei sa kanila. Nagtanong naman si Qiu Tianwei kung gusto raw ba ni Count Tang Lun na may kasal ang kanyang son sa daughter nito, ngunit sumagot ng hindi si Count Tang Lun, ang gusto niya raw ay may kasal ang son niya sa daughter nito. Sumagot naman si Qiu Tianwei na maaari daw siyang umuo pagdating sa kanyang anak na lalaki,
ngunit hindi raw siya makakapag-decide sa kanyang anak na babae. You must be joking, Marky Nacho, sambit naman ni Count Tanglun. Kailan pa raw ba nangyaring hindi maaaring mag-decide ang isang parent para sa marriage ng kanyang anak na babae? Ngunit, sumagot lang si Qiu Tianwei na iba raw ang anak niyang babae. Natigilan naman dito saglit si Count Tanglun, at nagsabing ibibigay niya raw ang kalahati ng Jinshan Island bilang betrothal present. Ngunit hindi ba't natalo kayo sa Jin family, saad ni Qiu Tianwei, at sumagot naman si Count Tanglun na iyon daw ay isa lamang written agreement. Ano raw ba ang magagawa ni Jinzhou sa kanya kung tatanggi siya na i-handover ang Jinshan Island? Marquis of Nachao, ito raw ay isang excellent opportunity para sa kanya. Marami raw itong mga tao at invincible sa karagatan. Ngunit, hindi pa raw ito nagkaroon ng pagkakataon na mapasa kanya ang Jinshan Island. Maaari daw nitong gamitin ang Jinshan Island bilang stepping stone para makapasok ito sa inland world. Alam niya raw na ito ay ang prefer ng Emperor na maging island master kaysa sa kay Jinzhou. At later, maaari na rin daw nitong ma-occupy ang Wangya Island. Makikitang hindi umimik si Qiu Tianwei, at idinagdag naman ni Count Tanglun na ang Nachao ay good, ngunit ito raw ay isang isolated world. Ang inland ang kanilang roots, tanging ang pag-take lang daw sa roots ang tanging paraan upang ang Qiu family ay tuluyan ng maging isang aristocrat. Okay, saad naman ni Qiu Tianwei, sabihin daw nito sa kanya kung ilang tao ang kailangan niyang ipadala sa garrison ng Jinshan Island. Sumagot naman si Count Tanglun na kailangan daw nila ng 5,000 mga tao upang mag-defend laban sa army ni Jinzhou. Nagtanong naman si Qiu Tianwei na paano naman daw ang mga miners at mga smelting workers na nasa mga minahan. Napasabi naman si Count Tanglun sa kanyang isip na gusto raw ni Zhang Chong na ibigay niya ang Jinshan Island sa Jin family, ngunit paano niya naman daw magagawa yon? Sino raw ba ang nakakaalam kung kailan pa mag-pay perish ang Jin family? Siya raw ang magsasuffer ng loss, hindi si Zhang Chong. At sinabi niya kay Qiu Tianwei na siya na raw ang bahala sa mga miners at mga smelting workers. Also, siya na rin daw ang bahala sa lahat ng mining production processes. Ngunit biglang sinabi ni Qiu Tianwei na gusto niya raw ng 70% na profit na siya namang naging dahilan upang mapasigaw si Count Tanglun. Marquis Nachao, ang family niya raw ang magka-cover sa lahat ng mga expenses para sa mga miners at smelting workers. Ang tanging gagawin lang daw nito ay ang magpadala ng mga tao sa Jinshan Island at maghahati sila sa profit. Ngunit sumagot lang si Qiu Tianwei na 70% daw ang gusto niya. Kung hindi naman, maaari niya rin dong hintayin na lang na i-handover nito ang Jinshan Island sa Jin family. Doon niya na raw ito seize at mapapasa kanya na ang lahat ng profits. Tungkol naman sa mga miners, marami daw silang mga slaves dito sa Nachao City, kaya iyon daw ay hindi magiging problema. Nilapitan niya si Count Tanglun at dumugtong na nung tinanong niya raw ito patungkol sa mga miners at smelting workers, ang ibig niya rong sabihin isama na lang nito ang mga yon, hindi niya raw kailangan ang mga tao nito. Fox, sambit naman ni Count Tanglun sa kanyang isip. Sige, ibibigay niya na raw ang 70% na profit, mag-sign na raw sila ng agreement. Anong agreement, tanong naman ni Qiu Tianwei, ano raw ba ang silbi nun? Paano naman ang tungkol sa marriage ng ating mga anak, tanong naman ni Count Tanglun, at sumagot naman si Qiu Tianwei na titingnan niya raw kung ano ang magagawa niya, sino raw ba ang gusto nitong mapang-asawa ng kanyang anak na babae. Ang panganay kong anak na si Tang Yun, syempre, sagot naman ni Count Lun. Ang akala ko ay engaged na siya, patanong na sambit ni Qiu Tianwei, at sumagot naman si Count Tanglun na maaari niya raw iyong i-break off anumang oras. What a depraved world that we living in, saad naman ni Qiu Tianwei, uminom ng alak, at nagsabing kahit na ang mga old aristocracy daw ay hindi na marunong sumunod sa mga rules. Fuck you, sambit naman ni Count Tanglun sa kanyang isip. At nag-utos si Qiu Tianwei na magpadala ng 5,000 mga tauhan. Pupunta raw sila sa Jinshan Island at magtatayo ng fortress. Sa kabilang dako naman, ay narating na ni Li Chenkyo at Xinlang ang Nujiang Prefecture at makakarating na sila sa Xuanwo Court kinabukasan.
Mr. Lee sambit naman ni Shin Lang at nagsabing magstay daw muna sila sa official post house ng Nujiang hindi niya na raw kayang matulog uli sa wagon, mayroon daw siyang pera. Maya-maya pa ay pumasok na sila sa official post house ng Nujiang at sumigaw ang ating bida na siya raw ay si Shin Lang, ang kanyang father-in-law ay ang Count of Xuanwu. Ibigay daw ng mga ito sa kanila ang pinaka-the best na silid, at wag hahayaang may makalapit na ibang tao sa building na tutuluyan nila. Yes sir, sagot naman ng servant at nagsabing pakiusap tumuloy na raw sila, mag-a-arrange na raw siya ng silid para sa kanila. Hindi yun ligtas para sa iyo Mr. Shin, sambit naman ni Lee Chenkyo, ngunit sumagot lang si Shin Lang na wag daw itong mag-alala kasama niya naman daw ito. Ang sino mang magtatangkang umatake sa kanya tiyak na madali lang dong tatalunan ng Sword Art of Chicken nito. Ha, sambit naman ni Lee Chenkyo sa kanyang isip. Anong sword skill daw ba ang pinagsasasabi nito? Nagstay si Shin Lang sa pinaka-luxurious na room ng post house. Ganun pa man, hindi gusto ni Lee Chenkyo ang official post house kaya sa wagon lang ito nagpahinga at nagsilbing tanod ni Shin Lang. Ganun pa man, magdadalawang oras pa lang mula nang makatulog si Shin Lang, ay sumigaw si Zhu Li na paano raw nila nahayaang matulog dito sa official post house ang isang lowlife na si Shin Lang. Nasaan daw ba si Zhang Chong? Ano, sa best suite pa talaga nagstay ang Shin Lang na yon, nagising naman dito si Shin Lang, at idinagdag ng babae na siya raw ay si Zhu Li, niwala nga raw siyang pake sa Count of Xuanwu mismo paano pa kaya itong isang hamak lang na son-in-law. Maya-maya pa ay lumabas si Shin Lang, at patuloy namang nagsisisigaw si Zhu Li. Sino raw ba ang tingin ng Shin Lang na yon sa sarili niya? Ito raw ay isa lamang Kurdish son-in-law ng Jin family, at inutusan niya ang mga guards na kunin si Shin Lang sa kanyang silid at itapon palabas. Lumapit si Shin Lang, nagtanong si Zhu Li kung sino raw ba itong nag-e-interrupt. Ha, hindi raw ba kaya na ito ay si Shin Lang? Sinabi naman ng servant kay Shin Lang na ito raw ay si Zhu Li, ang eldest daughter ng Count of Wuan. Greetings Miss Zhou, bati naman ni Shin Lang at napasabi sa kanyang isip na so ito raw pala ang fiancé ni Mokong, ito raw ay isang poser. Hindi raw siya nakialam nung dinidelay ng Zhou family ang engagement, ngunit ngayon pumunta pa raw talaga ito sa kanya. Pakiusap wag nandidiring sambit naman ni Zhu Li, ito raw ay isa lamang dukha na son-in-law ng Jin family, lamang lang ng kaunti sa mga servant, hindi raw ito deserving na magsulot sa kanya. Ibaba nito ang kanyang mga mata, ang isang lowlife daw ay walang karapatan na tumingin sa kanya ng direkta. Umalis na raw ito ngayon din, at dalhin ang mabaho niyang servant. Anong problema ng babaeng ito, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, grabe napakabastos daw nito. Napasabi naman si Lee Chenkyo sa kanyang isip na ito raw ay nagmula sa Zhou family, at sinabi naman ni Shin Lang na umalis na raw sila. Okay, saad naman ni Lee Chenkyo. Naglakad na sila palabas, lumingon si Shin Lang, inactivate ang kanyang eyebrows, itinuon sa underwear ni Zhu Li, at napasabi sa kanyang isip na pagsisisihan niya raw ito. Nagtanong naman si Zhu Li sa servant kung aling silid daw ba ang inukupan ng basurang yon, seal daw nila ito. Palitan ang lahat ng mga nasa loob ng silid na yon, pati na mga sheets, quilts, at maging ang mga bed nets. Tapos kumuha daw sila ng bagong carpet. Ang tanging prefer niya lang daw na carpet ay yung mga gawa sa camel wool. Kailangan lahat ng mga upuan ay covered ng mga silks at camel wool mats, at gusto niya rin daw ng bagong bathtub at basin. Makalipas ang ilang sandali, sa katabing inn, ay inilabas ni Shin Lang ang lahat ng kanyang mga, alin daw ba ang gagamitin niya dito, mukhang maganda raw ang isang ito. Note, ang hawak ngayon ni Shin Lang ay isang castor extract. Ang castor plant ay poisonous, kaya ang mga tao ay nagkakaroon ng blisters kahit na madampian lang nila ang mga dahon nito. Ang affected area ay magiging napakakati, at hinding-hindi nila mapipigilang mapakamot dito. Then, masisira ang kanilang balat, ngunit ang mga bagong blisters ay patuloy na uusbong. Ang tanging paraan lang upang mawala ito, ay ang maghintay na maskab at ma-peel off ang pinakahuling layer ng balat upang magpalit ng bagong balat. Iniyugyug naman ito ni Shin Lang at nagsabing ito raw ay hindi mag-iiwan ng peklat o kaya naman makakapag-endanger sa buhay ng isang tao,
kaya perfect na perfect daw ito para kay Zuli. At mula doon ay pumunta si Shinlang sa pinakamalaking silk shop sa town na kinaroroonan nila, gumastos ng malaking halaga, ipinareplicate ang underwear ni Shuli na nakapture niya gamit ang kanyang eyebrows, nagbigay siya ng down payment, pakiusap pakibilisan daw nito, kailangan niya raw ito ngayon din. At makalipas ang ilang oras, ay nagawa na ito. Ilang sandali pa ay bumalik na si Shinlang sa inn, pinahiran ng castor extract ang underwear, pinahiran niya rin ito ng rose essence upang matabunan ang amoy ng castor extract. Mr. Lee sambit naman ni Shinlang, sinabi nito sa kanya na may utang itong malaking favor sa kanya hindi raw ba? Oo sagot naman ni Lee Chenkyo, bakit hindi mo na ako bayaran ngayon dagdag naman ni Shinlang at nagsabing gusto niya rong palitan nito ang underwear ni Zuli gamit ang underwear na hawak niya na siya namang naging dahilan upang maibulwak ni Lee Chenkyo ang iniinom niya. Ako ang Sword King sambit ni Lee Chenkyo sa kanyang isip, ano raw ba ang pumasok sa utak ng taong ito, magiging masaya raw siya na pumatay at magligtas ng mga tao para kay Shinlang, maaari niya rin dong iligtas ang buhay nito. Ngunit ngayon, gusto nitong palitan niya ang underwear ng isang babae, ito raw ay binith na sa kanya. Sinabi naman ni Shinlang na marami rong mga martial artist na nasa paligid ni Zuli. Kaya magiging mahirap daw para sa kanya na magawa ito. Tanging si Lee Chenkyo lang daw ang bukod tanging kayang makagawa nito, ngunit ayos lang daw natanggihan siya nito, sumama raw siya rito papunta sa south ng kusa, hindi na raw kailangang maging indebted pa ito sa kanya. Gagawin niya rin daw ang kanyang best upang mailigtas ang asawa nito, ngunit hindi niya raw gustong makaramdam ito ng obligasyon na tulungan din siya. Sir si Zuli daw ay kapatid ni Zuzu, alam naman daw siguro nito kung gaano ka-vicious ang magkapatid na ito. Hindi nakaimak si Lee Chenkyo dito, at idinagdag pa ni Shinlang na besides, sa tingin niya raw ay pumunta sa Xuanwo Court ang mga taong iyon sa pagkakataong ito. Ang mga taong yun daw ay hindi pa pumunta sa Xuanwo Court noon, sa tingin niya raw ang purpose ng pagpunta ng mga yun ay ang i-break off ang engagement sa pagitan ni Jin Mokong at Zuli. Binabalak daw ng mga ito na ipahiya ang kanyang father-in-law, ito raw ay isang grandmaster, kaya alam niya raw na binith ito kay Lee Chenkyo. Kaya tinanggap na lang ni Lee Chenkyo ang underwear gamit ang kanyang espada at nagsabing siya raw ay nagmula sa humble family, wala rong binith sa kanya, susundin niya raw ang ipinapagawa nito. Biglang nagdash si Lee Chenkyo, at makalipas ang isang oras ay nagawa niya na ang ipinapagawa ni Shinlang. Hahasambit naman ni Shinlang sa kanyang isip, alam niya raw na magagawa ito ng Sword King ng napakahusay. Malamang nilabhan daw ito ng maid ni Zuli at isinabot sa rack upang i-air dry pagkatapos maligo ni Zuli. Ibibigay niya raw ito kay Mokong bilang regalo pag-uwi niya. Hay, sambit naman ni Lee Chenkyo sa kanyang isip, sa wakas makakatulog na raw siya ngayon. Ngunit, napanaginipan niya na galit ang kanyang asawa sa kanya, sinampal, hindi raw ito makapaniwala na nagawa niyang magnakaw ng underwear ng isang babae, gusto niya raw ng harmonious divorce. Note: ang harmonious divorce ay isang ancient form ng divorce kung saan ang mag-asawa ay maghihiwalay pagkatapos ng mapayapang pag-uusap. Na siya namang naging dahilan upang magising si Lee Chenkyo, damit sambit niya sa kanyang isip, hindi na raw mawala sa isip niya ang kanyang asawa ngayon. That's it, ihahatid niya na raw agad sa Xuanwo Court si Shinlang bukas, kailangan niya na rong idistansya ang kanyang sarili sa taong ito. Sa kabilang dako naman, si Shu Chen na inutusan ni Shinlang na maging spy ay matyagang nagwawalis. Meanwhile, si Qiu Tianwei naman at ang kanyang 5,000 mga tauhan ay kasalukuyang naglalayag papunta sa Jinshan Island. Sa kanya na raw ang Jinshan Island ngayon, at ang susunod na kukunin niya ay ang Wangya Island. Samantala, ang magnanakaw ng underwear na si Lee Chenkyo at si Shinlang naman, ay nag-resume sa kanilang paglalakbay patungong Xuanwo Court. Maya-maya pa ay napalingon si Shinlang nang makarinig siya ng kalabog ng mga kabayo, tabi sigaw ng captain. Ha? Sambit naman ni Shinlang sa kanyang isip, ito raw ay ang mga tauhan ni Zuli. Nag-overtake ang mga ito, at pinakain ng alikabok si Shinlang. Ha? Sambit naman ni Shinlang sa kanyang isip, ang daan daw na ito ay papuntang Xuanwo Court, ang akala niya raw ba nanggaling na ang mga ito doon.
Ngunit ilang saglit lang ay bumalik na naman ang mga ito, tabi sigaw uli ng Captain. What the hell, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, ito raw ay kabaliwan. Ang mga taong ito raw ay bumalik lang upang sabihan siyang tumabi, gusto lang daw ng mga itong makita na ihinto niya ang kanilang wagon sa gilid at mapagkumbabang padaanin ang mga ito. Paano raw nag-survive ang napaka-bossy na babaeng ito sa mundong ito at makikitang napangisi si Zuli habang dinadaanan si Shin Lang. Pagkatapos na insultuhan si Shin Lang, ay bumalik na sa capital sina Zuli. Bawat gabi, sa tuwing titigil sila sa isang official post house ay pinapalayas niya ang lahat ng mga tao na nasa loob ng building. At makalipas ang 3 araw, isinuot niya na ang ipinagawang underwear ni Shin Lang sa pagtulog. Nagkaroon siya ng wet dream, pakiusap wag ngunit bigla siyang nagising dahil sa matinding pangangati. Tiningnan niya ang nangangating parte, nanlaki ang kanyang mga mata, at napasigaw na napakarami rong mga blisters. Anong problema miss, tanong naman ng Captain, wala sagot ni Zuli, nagkakaroon lang daw siya ng masamang panaginip, maaari na raw itong umalis. Dinampot niya ang isang kandila, tiningnan ang kanyang kwan sa salamin. Nakakaramdam daw siya ng matinding pangangati, ano raw ba kaya ito? Hindi raw ba kaya na ito ay isang uri ng venereal disease na nababanggit sa mga libro? Paano niya raw ito nakuha? Wala naman daw siyang ginawa, kung malalaman daw ng mga tao ang tungkol dito, tiyak na siya raw at si Zong ay, hindi niya raw iyon mahahayaang mangyari, sa kanya lang daw si Zong, hindi raw siya maaaring bumalik sa capital ngayon, kailangan niya rong umuwi sa kanila at kumuha ng babaeng doktor upang gamutin siya. Guard, sigaw niya at nagsabing maghanda raw sila, pupunta raw sila sa Wuhan City. Sa mga sumunod na araw ay nagsuffer ng husto si Zuli, napakalala na ng nararamdaman niya ngunit hindi niya ito maaaring sabihin sa iba. Ang naging paglalakbay nila pabalik ay naging napakahaba, hindi na siya nakatulog ng maayos sa loob ng ilang araw. At pagdating nila sa Wuhan City ay naging napaka-haggard at worn out na ni Zuli, at ninabawasan pa ito ng 100 pounds ng timbang.